Masayang araw po, mga ka-PL. Ang sabi po ni Mike Abe, ang bagong Pilipinas daw ay nararamdaman na. Talaga? Saan banda? At ito pa, sabi niya, anti-government, anti-Marcos lang ang ayaw dito. Aba, kung totoo, bakit namin tatanggihan yan? Sir Mike Abe. Ngayon, mga ka-PL, gawan ko po ng reaction video etong isa sa mga content ni Mike Abe. Sir, mawalang galang na po. Pasensya na. Gagawan ko lang po ng reaction video etong isang content mo kahapon na tila hindi ho yata sang-ayon dito ang ilang mga kababayan natin. Uulitin ko, sir, pasensya na po, hindi ko ho kayo inaaway, ha. Reaction video lang po ito at hindi naman po talaga ako palaaway. Okay, pero bago po tayo magsimula, mga ka-PL, makikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe na mga ka-DDS natin. Baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated na rin kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. I-play ko po itong video, mga ka-PL, pero hindi ko po ipakita dito sa screen, ha. Pupunain na nga natin siya sa content niya. Ipapanood ko pa sa inyo. Pakinggan na lang po natin. Baka mamaya i-copyright pa ako nitong mamang ito. Okay? Pasensya na po. Eto na. Simulan natin siyempre sa simula. Ayan ha. Sir Mike, pasok. Hayaan po muna ninyo na ang ating talakay ngayon ay yung mga positibo muna. Okay. O magandang balita kasi... magandang balita. Positibo. Magandang balita. Di umano, ha. Ang tatalakay niya. Teka, urong ko tong speaker ko. Ayan. Para maluwag-luwag. Balik. Officially po ay nagsimula na at magpapatuloy ang bagong Pilipinas. Magsisimula na at magpapatuloy ang bagong Pilipinas. Di umano, mga ka-PL. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Okay, tuloy. Ni Pangulong Marcos na sinusuportahan ng majority ng mga Pilipino dito at sa abroad. Teka. Sir Mike, sigurado ho kayo, majority ng Pilipino ay nakasuporta sa bagong Pilipinas na bagong brand ng Marcos administration. At sigurado din po ba kayo? Mga kababayan natin sa abroad, mga OFW, suportado din kaya yan? O kayo mga OFW, mga kababayan, ano ho ang masasabi ninyo sa unang bungad pa lamang po ni Sir Mike Abe? Tuloy ho natin. Ito po yun. Maaaring ito ay hindi matanggap o ayaw pansinin ng mga Duterte supporters, pero... Sir, wag ganon. Gustong-gusto namin mangyari yan. Kung totoo man, ang bagong Pilipinas ay may hatid na maganda sa ating bansa at may pakinabang sa ating mga kababayan. Hindi ko po sinasabi na walang pakinabang sa mga kababayan. Hindi ko po sinasabi, Ang ibig ko pong sabihin, totoo bang nararamdaman na? Kasi sa title po ninyo, Sir Mike, nararamdaman na. Nagpapatawa ho yata kayo, sir. Ito, tuloy. Okay lang, bahala sila. Okay. After all, anuman po ang mga galawan, gumanda ang buhay ng Pilipino at ng Pilipinas, kasama rin ang mga anti-Marcos o anti-government. Okay? Ito yung isang magandang balita. Ayan. Yung pong laban sa korupsyon o anti-korupsyon ni Pangulong Marcos ay nagbunga na dahan-dahan. Anti-korupsyon. Nagbunga na dahan-dahan. Meron po ba kayong maipapakitang resibo? Sir? Huwag yung puro salita lang.
Dapat may papel ho kayong hawak. Ito, ang mga nasugpo sa anti-corruption ng Administrasyong Marcos. Wala. Wala siyang pinakita. Ito yung video niya. Nanonood ako ngayon. Pinapakinggan nyo naman. Tokis-tokis lang, mga gabi. Napakadali na magsabihin yan eh. Kahit ako, pwede kong sabihin, uy, very good. Ang anti-corruption na sa Administrasyong Marcos, lusaw na. Ay, lusaw na. Yung mga corrupt na politiko, wala na, lusaw na. Ayan, kumbaga, umiiral maigi itong anti-corruption sa Administrasyong Marcos, ganon. Napakadali naman kung sabihin yan, sir. Magpakita ho kayo ng resibo. Ito, tuloy natin. Kasi wala na pong nababalita sa mga malalaking mga korupsyon. Wala na nababalita sa mga malalaking korupsyon. Sa mga maliliit na lang siguro. Ano? Ang nakakatawa naman ito si Sir Mike mag-vlog. Siyempre, sinong mainstream media na di umano'y dikit na ngayon sa administrasyon ang magsasabi na, uy, napakalaki ng korupsyon. Sa palagay ho ninyo, halimbawa na lamang ang PCO, Presidential Communications Office, magsasabi kaya yan? Ang Administrasyong Marcos ay laganap ang korupsyon. Ang mga mainstream media, RTBM, at kung ano-ano pa dyan, magsasabi kaya yan ng ganyan? Siyempre, hindi sasabihin. Sir Mike, tuloy. Yung mga nadidinig nyo, puro allegation lang yan, puro bintang lang yan, pero walang pagpapatunay. Puro allegation, puro pagbibintang, pero walang nagpapatunay. Corruption ba kamo? Kamusta ang PI? Pinsan Initiative na di umano namimigay ng 200 piso, 100, bigas, at ng kung magkano pang halaga ng salapi. Sir, nanonood po ba kayo ng Senate hearing sa electoral reform? Ang committee si Senator Amy Marcos. Nagsalita na po ang taga Davao na may bayaran na mangyayari. Hindi pa man nangyari, pero mangyayari. At yung iba di umano nakatanggap na ng tig-200. Saan galing yung pera? Sa taong bayan. Saan galing yung pera? Sa kaban ng bayan. Ano ho tawag dyan? Sir Mike Abe. Nagtatanong lang po, ha? Okay, tuloy. Ang pagbibintang, yan po ay bintang lang. Ang pagpapatunay, wala naman. Nagsalita na nga ang taga Davao eh. So, ang sabi ng Ombudsman, Anti-Graft Body, at iba pang ahensya ng pamahalaan, Office of the President, maging sa mga lokal, nabawasan na po ng malaki ang korupsyon sa ating bansa. Nabawasan ng malaki ang korupsyon sa ating bansa. So, malinaw din naman, sinabi ni Sir Mike, mga ka-PL, na hindi nag-zero o zero na ang korupsyon, kundi nabawasan lang ng malaki. So, meron pa rin korupsyon. Ganon, Sir Mike, no? Ganon ba ang ibig din sabihin? Maliwanag naman eh. Di ba? Tuloy natin. Kung may mga report na tungkol dun sa mga maraming fake news o speculation, hanggang dun lang yon. Yung pagpapatunay, inuulit ko, hindi naman nila napatunayan. Hindi nga fake news eh. May namigay nga ng pera sa PI gamit ang pera ng bayan. O saan galing yung pera? Sa kaban ng bayan. Gagamitin para sa pansariling interes ng isang politikong buhaya. Anong tawag doon?
Utang, umutang ka. Tapos pumirma ka dito sa PI form. Utang yan. Ganon ba yon? Bigay yun eh. Yung kick-off rally, di umano nagkabigayan ng pera. Sabi mismo ni Manang Aimee, hindi sa akin nang galing yun. Mismo kay Manang Aimee nang galing. Itatanggi nyo. Ano tawag doon? Pamasahe lang. Okay, sige, pamasahe lang. Bahala na kayo dyan, humusga mga ka-PL ha. Tuloy ko lang po, excuse me, at nadidighay ako. Ayan, tuloy. Kaya sinasabi ngayon ng Marcos administration na tatagumpay na malaking pera na, bilyon ang natipid na isasalba ng ating Pangulo laban sa korupsyon kung ikukumpara dun sa nakaraan na administrasyon. May halong paninisi. Sa nakaraang administrasyon, walang iba kundi si Tatay Digong. Grabing himod na himod, sir. Sir, kung nasabi ho ninyo na malaki di umano ang korupsyon ng nakaraang administrasyon, resibo. May ipapakita kayong resibo? Maglabas po kayo ng resibo. Kung wala kayong mailabas na resibo, sabi-sabi mo lang rin yan. Hindi totoo. Fake news. Okay? Pakitaan nyo po kami ng resibo, kalakip ng mga sinasabi mo. Tuloy. Okay. Sunod na magandang balita pa rin, food security program. Maunlad na rin, tuloy-tuloy na rin po sa kabila ng global inflation. Food security. Ayan. Nabanggit nitong mama. Tuloy natin. Mamaya, tuloy lang natin siya. Hindi. Ito na. Food security, di ba? Kalakip dito yung mga presyo ng mga bilihin. Yung bigas. Sir Mike, namamalengke ho ba kayo? O si misis mo lang ang namamalengke o di kaya yung katulong lang ninyo ang namamalengke? Hindi nyo po ba nakikita ang presyo ng bigas na umaabot na po? Malapit ng pumalo sa 60 pesos. Presyo ng galunggong. Lahat ng mga bilihin, mahal. Sir Mike, wag naman po kayo magbiro na parang sinasabi ho ninyo na nagmura na po ang bigas. Makisalamuha ho kayo sa mga pobreng katulad namin. Subukan nyo po, pumunta kayo sa mga squatter area. Yung talagang abang-aba ang kalagayan. Ako, madalas kong ginagawa yun eh. Kasi nagbibigay ako ng bigas. Hindi ko lang pinapakita dito sa channel ko. Nagbibigay ako ng bigas. 5 kilo kada pamilya. Sa mga aba ang kalagayan nating mga kababayan, squatter talaga. Hindi ko lang pinapakita. Dahil hindi naman po ganun karami ang bigas na ipinamimigay ko. Kasi kung ano lang yung abot kaya ng pera ko, yun lang. Sariling gawa ko lang po ito. Sariling kilos ko lang po ito. Subukan nyo pong makisalamuha, sir. Sa mga mahihirap tulad namin. Tanungin nyo na rin kung nasisiyahan ba sila sa presyo ng bigas, sa presyo ng bilihin. Subukan mo lang po. Kasi baka lagi ka lang pong nakamukmuk dyan sa bahay mo, bahay tapos studio, di ba sa PTV ka, which is government owned yan, ang PTV, natural lang na lahat ng maganda sasabihin mo kasi nga nasa gobyerno po kayo. Government owned po ang PTV. Okay, ituloy po natin. Global na pagtaas ng oil product kasi yan po ay problema sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, pero seryoso ang food security program. Okay tayo doon sa presyo ng krudo. Hindi natin makokontrol yan. Kasi sa pandaindigang pamilihan yan, nagsisimula ang taas presyo. Bagsak sa atin,
lalo pang tataas. Tama siya. Okay? Full security ang huli niyang binanggit. Ituloy ko po. Program ni Pangulong Marcos. Katunayan, ikot ng ikot. Kahapon nga lang Makalawa, nagpunta ng Pampanga at i-justify sa mga farmers ang kahalagahan ng kanilang trabaho at nandiyan ang gobyerno. I-justify daw po sa mga magsasaka ang kahalagahan ng kanilang trabaho. Kinakailangan pa bang justify? Buong buhay ho nila umiikot sa pagiging magsasaka at walang masama sa pagiging magsasaka. Napakarangal at dapat pong igalang ang ating mga magsasaka dahil sila po ang nagpapakain sa atin. Hindi na po kinakailangan i-justify pa ng Pangulo ang kahalagahan ng trabaho ng ating mga magsasaka. Abay, parang wala siyang tiwala. O, diba? Ituloy natin. Iniyak ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy kahit na mayroong El Nino ang suporta ng Office of the President para makapag-produce ng pagkain para yung food security ay magtuloy-tuloy. Abay, natural! Siya ang Pangulo ng bansa. Lahat ng problema, susolusyonan niya. Yun nga lang ang nakakalungkot, problema dito sa Davao sa baha. Hindi niya malang magawang dumalaw. Sa bagay, may dahilan naman siya. Ang sabi niya kasi, baka daw makadagdag gulo lang siya. Okay, tama. Pero, maano ba naman pagkatapos paghupa ng baha, silipin niya yung ating mga kababayan, kamustahin niya man lang. Ganon. Tulad na nakasanayan ng ating mga kababayan na ginagawa ni Tatay Digong na kapag kahupa ng isang sakuna ay dinadalaw niya para maramdaman niya ang hinanaing ng taong bayan. Ganon. Ituloy pa natin. Gusto ni Pangulong Marcos na lahat ng Pilipino ay may pagkain sa mapagkainan kahit na anti-Marcos sila o anti-government dahil Pilipino kasama yan sa tinutulungan ng gobyerno. Okay? Yun nga, trabaho niya kasi yan. Yan, magandang balita, mabuhay ang mga farmers. Wala na kayong utang dahil wala na kayong babayaran. Dahil winave na ng gobyerno ang inyong mga obligasyon at yung order ng Pangulo sa Department of Agriculture. Yun. Saludo ko doon sa ginawa ng gobyerno. Itong pagbayad niya ng utang sa mga magsasaka at pinuri ko na siya. Noong ako taga-suporta pa nitong Pangulo natin ngayon. Tapusin na po natin si Sir Mike. Balik na po tayo sa totoong issue, Sir Mike. Kamustahin po natin ang ating mga kababayan. Etong mga hirap na hirap po talaga sa buhay. Etong mga, kung tawagin isang kahig, isang tuka. Tanungin po natin sila kung nasisiyahan ho ba sila sa presyo ng mga bilihin. Ayan, huwag niyo pong sasabihin sa channel ninyo, sa mga vlog ninyo, na ang bagong Pilipinas, na bagong brand, anong tawag nito? Basta yun na, ang bagong Pilipinas ay nararamdaman na ng taong bayan. Sir, wala pa po. Huwag niyo ho kayong magbuhat ng bangko. Sir? Wala pa. Marami pang nagugutom at di umano nadagdagan pa nga ang mga walang trabaho sa bansa. Ayon po yan sa isang survey na lumabas. Di madadagdagan na naman ang magugutom sa bansa. Hindi ko po sinasabing fake news kayo. Sa totoong issue lang po tayo, sir. Maglakad tayo sa palengke, tignan natin ang presyo ng bigas, presyo ng isda, gulay, lahat ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan para makita ho ninyo, sir, ang totoong sitwasyon sa ating bansa. Kayo mga ka-PL, ano pong masasabi ninyo sa mga content ni Sir Mike Aby? Paki-comment na lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.